Magandang oras po sa inyong lahat. Isang dakilang pribilehyo, pagpapala mula sa ating Panginoon na muli tayong magkasama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay taus-pusong nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa makabuluhang pagtatalakay ng ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Isang mainit na pagbati rin sa lahat ng ating mga masugid na tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube at sa Adventist World Radio 89.1, sa mga taga Northern Luzon Mission, sa mga taga Central Luzon Provinces Mission, sa mga taga Central Luzon Conference, sa mga taga Mountain Provinces Mission at sa mga taga Northeast Luzon Mission, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ganyan din sa ating mga masigasig na taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ng salita ng Diyos at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay ng pag-aaral, ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama pa rin natin ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor. At Pastor Ray. At ko din pong mga minamahal namin mga kaibigan, mga kapatid. Marami pong salamat sa iyong pakikisama sa amin sa 3 buwan na pag-review at pag-aaral ng ating lesson. Nawa, sa 3 buwan na yan ay nagkaroon tayo ng maliwanag na pagkaintindi sa aklat ni Josue at kung bakit ang mga Israel ay pumunta sila doon sa Land of Promise. Amen. At syempre, kasama pa rin natin si Pastor Relino Urbiang, Sabbath School Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission. Magandang oras sa iyo, Pastor Ray. Maraming salamat, Pastor Jules. Tama ang iyong pagpigkas na aking apelyedo. At purihin ang Panginoon Diyos. Kaibigan, patuloy kang susubaybay sa programang ito. Hatiin namin lahat ang mga nanonood kahit dyan sa Ibayong Dagat, sa Southern Luzon. Dahil dyan tayo naninirahan at naglilingkod, patuloy kayong pagpapalain ng Panginoon Diyos at lahat ang mga nanonood, purihin ang Panginoon. Pagpalain kayo sa ating pag-aaral sa oras na ito. Amen. Tayo pa rin ay nasa panghuling trimestre sa ating pag-aaral na may pamagat mga aral ng pananampalataya mula kay Josue. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay mag-aanda upang sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Inaanyaan ko ang bawat isa na buksan ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang higit tayong patnubayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay dudulog sa panalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na manguna sa ating panalangin. Dakilang Diyos, ipalasap po ninyo sa amin ang mga ginintuang aral sa libro ni Josue, na ito ay magiging gabay namin sa aming paglalakbay bilang isang mananampalataya. At makita po namin ang katotohanan na na yan ay na kay Kristo lamang. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-12 na leksyon ng ating pag-aaral sa trimester ito na may pamagat na tapat ang Diyos. At alam ko na isa na lang na leksyon at matapos na tayo sa atin pong buong trimestre, sa huling trimestre ng 2025 sa pag-aaral natin ng
aklat ni Josue. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Josue 21:45. Wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Kaibigan, habang papalapit tayo sa katapusan ng buhay ni Josue, ang matapat na lingkod ng Diyos at pinunong nagtataguyod ng Israel tungo sa lupang pangako ay nagpasyang tipunin niya ang mga pinuno at ang buong bayan. Sa kanyang huling mga paalala, ibinalik niya sa kanilang alaala ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa nakaraan at sabay na itinuro ang tamang daan tungo sa kanilang tagumpay sa hinaharap. At sa Josue Kabanata 23 ay binigyan din niya ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos ng eksklusibo. At sa Kabanata 24 naman ay inaalala niya ang mga dakilang gawa ng Diyos upang hikayatin ang bayan na pumili kung sino lamang ang nararapat na sambahin. Ito'y ang ating Panginoon, si Yahweh. Kaya sa ating pag-aaral ngayon ay ating sisilipin ang unang talumpati ni Josue. Ito isang paanyaya na alalahanin ng mga tagumpay ng nakaraan at pumili ng katapatan sa Diyos upang maranasan natin ang mga tagumpay ng hinaharap. Ngayong oras na ito ay tatalakayin natin ang 3 punto na matatagpuan natin mula sa ating leksyon na nag-uumpisa ang lahat sa GPC. God's promise are certain, God's people must be committed, and God's punishment is consequential. Isa-isahin po natin ang mga puntong ito. Unahin natin ang unang punto, God's promise are certain. Mula dito sa ating pag-aaral, Pastor Marvin, sa 12, ano itong sinasabi sa atin na background ng ating leksyon tungo sa ating unang punto, God's promise are certain? Pastor Jules, naalala mo ba nung una nating irepasong lesson? Na yung mga pumasok dyan ay yung mga second generation of Israel. Yes. Maliban na lang doon sa tribe ni Caleb at saka ni Joshua. Ngayon, nakapasok na sila. Tingnan natin yung background. 23:1. At nangyari, pagkaraan ng maraming araw, nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot. At si Josue matanda na at puspos na ng mga taon. Maganda ito eh. Anong sabi doon? Ay ang Panginoon binigyan na sila ng kapayapaan. Mayroon ng peace in the camp. Ngunit sabi po dito ay si Joshua ay doon? Mayroon ng katandaan. Sa English sabi niya, Joshua was old. Siya yung original na lumabas doon sa Ehipto. Was old. Sabi pa dito, advanced in years. Then, Matanda. part doon sa kanyang speech, tingnan nyo, bago pupunta doon sa isa, tingnan nyo kung paano describe ang kanyang sarili. Verse 14, doon sa unang praise. Anong sabi doon? At ngayon, sa araw na ito ay malapit na kong humayo sa lakad ng buong lupa. Ang maganda dito, sa anong sabi doon? I am going to the way of the earth. Parang sabi niya, nuko may Ilocano, tantanawa kung di abot. Titanam. Parang bang ganon. Ngunit, ang sabi niya dito sa verse 23, tingnan niyo, kasi yung ating memory verse, ang sabi niyan, no one word of all good promise that the Lord had made to the house of Israel had failed. Kahit isa. Ang sabi, ito yung 21 verse 45. Ito ay inulit ni Joshua sa kanyang farewell. At ano ang kanyang farewell dito? Doon sa verse 3. Ang sabi doon. Ano sabi doon? 23 verse 3, inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng bansang ito para sa inyo sapagkat lumaban ng Panginoon ninyong Diyos para sa inyo. Kita natin. Yung una, sa memory verse natin, sabi niya ay
Walang pangako na hindi natupad. Walang pangako na hindi natupad. Ni-rephrase ngayon ni Joshua. Ang sabi ni Joshua ay, you have seen. Yun. Nakita nyo. Kita. Ibig sabihin, sinasabi niya, kayo mismo ay first witness o kayo yung ebidensya na kung papaano ang Panginoon ay kayo ay dineliver. Kaya nga, ang sabi pa doon, nakita nyo rin kung papaano ang Panginoon ay nakipaglaban sa inyo. Bakit niya ginawa itong speech na ito? Ang speech na ito ay gustong i-rehearse ni Joshua yung Abrahamic covenant. Just imagine, walang nakakita kay Abraham. But the promise was given to Abraham. Ngayon, itong mga nandito na, nakapasok na sila, anong kanyang ginawa? Kanyang ini-rehearse yung covenant doon sa mga Israel. Kaya sabi na doon, kaya yung faithfulness, yung katapatan ng Panginoon, ay hindi doon sa ating kalakasan. Bagkus ito ay divine grace. Kaya makita natin ito, yung kanilang pag-alis doon sa Egypt, yung kanilang paglalakbay, pagpasok doon sa land of Canaan, ang sinasabi ni Joshua sa kanila, kasi sabi doon, God is He who has fought for you. Ang ibig sabihin yun, yung kaligtasan na naranasan ninyo ay ito ay biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Paganda yung unang punto, Pastor, sapagkat ipinapakita ng Panginoong Diyos kung gaano katiyak ang kanyang pangako. Na sabi ay ibinigay, di ba? Yung verse 45, ibinigay. So, ibig sabihin, mapagbigay ang Diyos. Hindi na lang niya tinutupad yung kanyang pangako dahil tiyak siya. Tapat siya kasi doon sa kanyang sinasabi. Sino ba ang Diyos na bakit siya tapat? Doon sa Malakias 3:6, ang sabi niya doon ay, ako yung Diyos noong nakaraan. Yun ba yun, Pastor? Ano? Ako yung Diyos noong nakaraan, ako ang Diyos ngayon, at ako ang Diyos sa hinaharap. Sapagkat ang kong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napahamak. Yan ang kasiguruhan na ang Diyos na ang kanyang mga pangako ay tinutupad niya, yung kwento ni Pastor Marvin. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Napakasarap na pakinggan yan. Na yung nangangako ay tinutupad niya. Bakit? Hindi siya nagbabago, Pastor Marvin. Kaya Hindi siya nagbabago. Kaya pagtitig natin ngayon, Pastor Ray, ito yung naranasan ng Israel. Ito yung ipinapakita natin na concrete evidence. Gamitin ko yung salitang concrete evidence sa kapanahonan natin na God demonstrated His unchanging and unfailing promises. Ngayon, sa kapanahonan natin ngayon, minsan, ito yung pangako ng Panginoon. But at times, kahit ako, maliban, kahit manunod, minsan without the promise of God. Di ba nangyari doon sa ating buhay na, pero ang sinasabi sa ating lesson ngayon, yung pangako ng Panginoon, kasi yung unang point natin ay yung pangako ng Panginoon certain. It means to say Tiyak. reliable. Mismo ang pangako. Ang sabi niya, no one, ni isa. Meron mo yun? Ni isa. Lahat ay natupad. Yun yung Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Kaya nga, mga minamahal na kaibigan, minsan sa buhay natin Kristiyano, dadaan tayo sa hirap, pinapadaan tayo sa mga pagsubok sa pananampalataya. Minsan sa ating buhay,
dahil hindi na natin kaya, umaatras tayo eh. Nagsusurrender ka. Diba? Hindi ko na kaya. Pero the assurance na sa ating lesson ni Joshua, na assurance na ibinibigay sa atin ngayon, ay sinasabi niya sa atin, anak, kung i-address tayo ng anak ng Peno, anak, yung aking pangako ay palaging nandyan. Saan ka man dumaan ka man sa taghirap, dumaan ka man sa problema, dumaan ka man sa unexplainable na sakit. Pero sabi ng Panginoon, always remember na yung aking pangako ay certain, nandyan palagi at hindi kinukulang yung pangako. Ang sabi niya, magtapat ka lang at sundin yung pangako. Yung dagdagan pa natin yung aking nakikita sa ibang banda, yung pangako ni Abraham, pangako ng Diyos kay Abraham ay natupad sa mga Israelita. Na lupa ibinigay. Napakahalaga ang lupa. Dahil ang lupa ay walang saysay kung wala ang tao. Wala namang saysay ang tao kung wala ang lupa. So merong napakahalagang relasyon doon sa lupa at tao na ipinangako ng Panginoon Diyos. So magkaroon sila ng relasyon. Ganon din doon sa nagbigay na nangangako. Na kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham doon sa mga Israelitas, ganon din ang sa ngayon. May pangako siya na lupa nating pupuntahan, Pastor Jules. Anong lupang yon? Hindi lang sa langit na bayan. Hindi, kundi ang lupang ito na babaguhin ng Panginoon Diyos na sinabi niya sa Mateo na ang mga matutuwid ay mamanahin nila ang lupa, mga kapatid. So, ang bawat isa sa atin, napakahalagang isipin na ang Diyos ay tiyak, nangako ng lupa, kanyang tinupad. Nangangako din ng lupa na ating tirahan, tutuparin niya ito sapagkat una pa lamang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin, Pastor. Napakahalaga na ating tingnan na si Joshua na original na galing doon sa Ehipto, ang kanyang huling pamamaalam, yung farewell speech niya, binabanggit niya na ang lahat ng sinabi, pinangako ng Panginoong Diyos ay kanyang nakita. Ito'y nangyari at wala ni isa na hindi nangyari. Kanya ating makikita rito that God's faithfulness does not depend on human faithfulness. Even if we are not faithful, kahit na hindi tayo tapat, ang Diyos pa rin ay tapat na gumagawa ng kanyang mga ipinangako. At pangalawa, kapag ating titingnan ang ating nakaraan, ang ating mga victory sa ating buhay, tayo ay pinapalalahanan na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay tiyak at kaniyang gagawin. Kanyang layunin ay hindi nagbabago. Kanyang gagawing lahat ng mga bagay na kanyang ipinangako. So trust the record of God because He never failed and never will fail. Ito yung ating nakita sa unang punto ng ating leksyon. Pangalawa, God's people must be committed. So pagkatapos na nakita natin ang pangako ng Diyos ay tiyak, ano naman ang ating gagawin mula sa sinasabi ni Josue, Pastor Marvin? Ito naman ay in response. In response. Kaya nga sabi doon sa verse 6, Pastor Jules, doon sa 23:6, anong sabi niyan? Kaya't kayo'y magpakatatag na mabuti at mag-ingat na gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses at huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Maliwanag ang sabi nito eh. Anong sabi doon? Kayo nga ay magpakatatag. Be courageous. Then, tandaan nyo, sabi niya, na yung panyo ay huwag kakanan o kakaliwa. Dapat straight lang. Bakit? Doon sa 24:14-15, Pastor Jules. Then, enumerate natin, ano ba yung mga iingatan nila? Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyong mga Diyos na pinaglingkuran ninyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon.
Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay pipiliin ninyo sa araw na ito kung sinong inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amoryo ng lupay nila inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yan. Pag tignan po natin itong teksto na ito, ang sabi doon, serve Him in sincerity. Buong puso. Yung tama ba yung Tagalog ko? Buong puso. Serve Him, yung Him doon ng Panginoon. And truth. Then put away the gods. Now, tignan po natin. Itong nangyari ito ay supposedly i-annihilate yung mga Canaanites. Ito ang iwasan nyo, sabi yan. Baka ito ang mangyari sa kansa inyo. Una, intermarriage. Yun yung faithful nila. Kaya sabi doon, God's people must be committed. The commitment should be no intermarriage to the Canaanites. Di ba? Problem nila noon. Di ba? Problem din natin ngayon. Yung ating mga young people, they marry the non-believers. It's a problem. Then, ano pa doon? Ang sabi doon ay, you need to put away the gods. The gods there is small g. Idolatry. Doon, Baal worship, si Molech. Yan ang worship nila doon during that time. Pero, ang sabi dito, no. Huwag kayong papa-influence doon sa worship ng mga Canaanites. Ngayon, kapanahon natin, Pastor Jules, wala naman na yun. Wala naman na yun. Pero minsan, yung idolatry, ay ano man ang nilalagay natin in between God, tayo at ang Panginoon, in between, na nakaka-distract doon sa attention, at it will cause us to step to the left and to the right. At nawawala tayo doon sa path of righteousness. Yun yung kagaya nung taga-Kanaan noon na mga Israel, na dapat ang sabi doon ay, we need to serve God faithfully. Then another thing there is, it's not only intermarriage, it's not only idolatry, and at times compromise. Meaning, pag tayo nagko-compromise, ito yung totoo, pero sa Ilocano, tibnukang basit. Tibnukang basit. Ngayon, pagpapanan na malibag. Kasi paghaluan mo ng konti, yung katotohanan, then later on, hindi mo na ma-distinguish doon. So that's compromise. Kaya ang sabi doon, serve the Lord with sincerity and in truth. Kasi yung verse 15, yan yung hamon na as for me in my house, we will serve the Lord. It's a commitment na ginawa ni Joshua in front doon sa kanyang mga tao. Kaya maganda ito pag tinignan natin itong commitment na ito, ay we need to reaffirm the faithfulness sa ating mga anak. Di ba minsan hindi na ina-affirm nahayaan na lang natin. The affirmation, Pastor Ray, Pastor Jules, ang affirmation, we need to do that in our family worship. Tama yun, Pastor. Yung affirmation, yung laging ipinapaalala, hindi mo na lang ipinapaalala, kundi pinangangasiwaan natin ang ating pamilya na gumawa para ito ay laging nilang naalala na ang Diyos ay mabuti. Kagaya ng ginawa ni Josue, papaano kayo mabuting tao o kaya mga bayan ng Israel na manatili sa lupang yan na ipinangako? Nandyan na, natatamasa na ninyo.
inyong inaangkin, inyong nararamdaman, nakikita ang kabutihan at biyaya ng Panginoon Diyos. Ang sabi niya, pinaalala niya doon sa Deuteronomy 30:20, Pastor, kung paano manatili. Balik tayo, Deuteronomy 30 verse 20. Ito ang paalala niya uli sa atin at sa kanila, mga kapatid. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, sundin ang kaniyang tinig at manatili ka sa Kanya. Sapagkat ang kahulugan niyon sa inyo ay buhay at haba ng inyong mga araw, upang matirahan mo ang lupaing pinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyong mga ninuno, kina Abraham, Isaac at Jacob. So ito yung tugon na pagkatapos na maranasan, matapos na makita, pagkatapos na maunawaan na ang Diyos ay mabuti sa kanila, ang tugon ay ibigin ninyo. Sabi ni Pastor, buong buo, buong puso. Paano ibigin at bakit ibigin? Una, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Na iniligtas ng Panginoong Diyos sila magmula sa Ehipto. Pangalawa ay sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang pangatlo, bakit ibigin ang Diyos para manatili doon ay yung pag-ibig kasi ay yun yung pasanggalang sa mga tukso. Pasanggalang sa mga pagkakasala. Kasi pag iniibig natin ang Diyos ng buong puso, ang ating isip ay nakatuon lamang sa Kanya. Hindi left or right. Na sinasabi niya na huwag kayong tumingin sa yung kanan o kaliwa, kundi diretso kayo. So ang ating isipan, pag tayo ay totoong nagmamahal sa Diyos, ang ating tugon ay pagmamahal sa Diyos, ay lubos na ang ating puso ay 100% na tumutugon o kaya nag-uobey o kaya sumusunod sa kanyang mga kautusan at batas. Ang pangatlo dito ay ang pag-ibig, Pastor. Kaya sinasabing ibigin ninyo. Ang pag-ibig ay pundasyon ng katapatan. Sapagkat sinasabi niya na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Buong puso. Kung 100%. Ikaw, Pastor Joles, kung inibig mo na talaga, kung totoo, si Ma'am Donna ay 100% yon. Hindi 99.9% at yung 1% ay doon sa first love mo pa hanggang ngayon. So ibig sabihin may isang kwarto pa na bakante para sa iba. Hindi tapat yun. Hindi tapat yun. Hindi buo yun. So kung tayo ay totoong umiibig sa Diyos, buong buo ang ating pag-respond ng ating pag-obey sa kanyang mga kalooban. Kaya pag titignan natin yung Pastor Ray, ganito para bang dalawang mundo, two worlds. Dalawang mundo. Ang isa ay ito ay saan ba yung loyalty mo? Nasa mundo ba? O nasa Panginoon? Kaya yung commitment mo bilang isang mananampalataya, if aswang ka, ano ba? Aswang ba yun? Kaisa. Yung kalahati lang. Kalahati. Yung kalahati mo ay nasa mundo, yung kalahati mo ay nasa Panginoon. Walang ganon. Walang aswang na mananampalataya. Kalahati. Kailangan buo. Dapat buo yun, buo. Kung nasa mundo ka, nandito ka para magpakasaya ka doon. Pag nasa Panginoon ka, dito ka. Kasi ang sinasabi ng Panginoon dito, if you are really committed, sabi niya, yung katapatan mo, all your allegiance should be mine. You need to serve me with all your heart and with all your soul. Hindi ka aswang. Diba? Hindi ka aswang. Bagkus ikaw ay buong buo. Ito yung kinakailangan ito yung hinihingi ng Panginoon para maging committed talaga tayo doon sa Kanya. Kasi tayo ay tao niya, iniligtas niya sa biyaya ng Panginoon. Then on the other hand, ang hiningi ng Panginoon, the commitment should be 100% allegiance to Him. Totoo.
napakaganda yung binabanggit sa ating leksyon na pagpapanatili ng katapatan mula kay Josue nung siya'y matanda na at sinabihan siya ng ating Panginoong Diyos na ibigay ang huling talumpati. At binabanggit dito, gusto kong i-summarize yung sinasabi ng ating dalawang guest dito na una, ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng boundaries. He set clear boundaries against marriage. Sa marriage, sa intermarriage, binabanggit natin dito kanina. Pangalawa, yung idolatry. At pangatlo ay yung compromise na binabanggit dito. So, dito ating nakita na ang commitment to God means exclusive worship. Wala nang ibang sambahin kundi ang Diyos lamang. Kanya pinapili ni Josue ang mga anak ng Israel. Kanya sinabi ni Pastor Ray kanina na kapag umiibig ka, buong buo, hindi yung 1% ay meron pa na sinasabi niya. So, exclusive worship. Pangalawa ay obedience to His word. Ito yung binabanggit ni Josue sa mga anak ng Israel na kailangan na sila ay sumunod sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. At ang pangatlo ay devotion rooted in love. Kaniya't ang pagpapanatili ng matatag na ugnayan sa ating Panginoong Diyos ay kailangan na we are stay close, connected to God. Ito yung sinasabi natin na being faithful to the Lord. You cannot be faithful to the Lord if you are far away from the Lord. Kailangan na tayo ay stay close sa ating Panginoong Diyos. Tayo pupunta na, dadako sa panghuli na punto. God's punishment is consequential. Ano ito, Pastor Marvin? Pag tingnan natin, ay victory. Yung Balegi sa Ilocano Tagumpay. Yung tagumpay, ito ay makakamit lang on the condition to rely upon the power of God. Pero pag gumawa ka doon outside that one, then may punishment. Kaya maganda, balikan natin, Pastor Julius, yung 24:14 ng Joshua. Especially doon dito sa Bible ko na English ay tatlong word lang. Hindi ko alam sa Tagalog. Anong sabi doon sa uli? Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at katotohanan. Tingnan, ang sabi doon ay paglingkuran siya sa katapatan. Yung dito sa English ay serve the Lord. May exclamation point pa pagkatapos niya. Ibig sabihin noon, ang ibinigay na command ay paglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Kaya pag titignan po natin dito ay yung katapatan ng Panginoon ay tinuturo yung katapatan ni Kristo na siya yung covenant keeper. May blessing if you follow, may curse or may judgment if you don't follow. Ganon din sa ating kapanahonan ngayon. Sa kapanahonan natin ngayon, kung ano yung principle noon, the same as true. Kaya ang bilin ni Joshua sa kanila, serve the Lord with all your heart. Ito rin sana yung ninanais natin bilang isang mananampalataya na paglingkuran natin ang ating Panginoon with all our heart. Kasi pag titignan natin, Pastor Jules, God's faithfulness is comprehensive. Ang ibig kong sabihin noon, comprehensive, He give us the promise and also He give us the warnings. Oo. Totoo yan na ang pagkatapos ni Josue na naisalaysay lahat ang mga ginawa ng Diyos sa mga Israel, ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, ang katiyakan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, at ang pagbibigay ng Diyos sa kanila. Ito na
Sabi niya, pag sumuway kayo dito, ito ang mangyayari sa iyo. Verse 16, maganda ang sinasabi dito sapagkat ganyan din ang binibigay natin sa lahat ng mga tao sa ating mga kapatiran. Pagkatapos may paliwanag lahat ang ginawa ng Diyos, ito may dalawa. Kinompare niya. Ito pag mangyari sa iyo, pag ikaw ay maging mabuti, tapat, ito naman ang mangyari sa iyo ay ito'y sumuway ka. Anong sabi niya dito, Pastor? Yung 23:16. Kapag sinuway ninyong tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang inuutos sa inyo at humayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga iyon, ang galit ng Panginoon ay mag-iinit laban sa inyo at kayo'y kaagad na mapupuksa sa mabuting lupain na kaniyang binigay sa inyo. Pagaganda. So, may warning. Pagkatapos ng admonition, may warning. Ano yung warning? Galit. Yung magalit, mapuot, o kaya magiging mainitin. Sabi doon ay burning yung galit ng Panginoon Diyos sa inyo. Bakit nagagalit ang Panginoon Diyos? Sapagkat yung galit niya ay bunga ng pagsalansang sa tipan. Dahil nakitipan nga tayo, nakitipan nga ang Israel sa Panginoon Diyos. So kung sila ay sumuway doon, hindi nagagalit ang Panginoon Diyos na parusahan yung naglabag, kundi nagagalit siya doon sa ginawa nila na lumabag sila doon sa tipanan. Kaya Pastor. pagdidignan natin, yung divine justice in grace, ito ay hindi nagkukontrahan. Ito ay they complement with each other. Dapat ito ang maintindihan. Kasi minsan, we focus on the judgment, pero minsan nakikita natin, hindi nakita yung mercy. Ito ang sabi sa verse 19. Subalit sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makakapaglingkod sa Panginoon sapagkat siya ay isang banal na Diyos. Siya ay Diyos na mapanibughuin. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsuway ni ang inyong mga kasalanan. Ito yung nakita natin na yung divine justice and mercy. Kasi sabi na, ang Panginoon ay holy God. Ito yung mercy niya. Banal na Diyos. Pero sabi niya, at the same time, He's a jealous God. Hindi kanya papatawarin kung ano, kung ikaw ay nagkasala. Kahit pagtitignan natin ito yung dapat maintindihan natin, Pastor Ray, Pastor Jules, ito yung character ng Panginoon. You cannot separate this one. Na He's a loving God, but at the same time, is a God of justice. Na kung ano yung ginawa mo, bibigyan rin ng consequence. Kaya nga doon ay God's punishment is consequential. Mayroon din yung mayroong ganyan, mayroong necessary arbitration doon sa ginawa mo. Kaya maganda ito doon sa farewell address ni Joshua, nakita ninyo kung paano ang Panginoon na iniligtas kayo. Nakita nyo kung paano ang Panginoon ay ginabayan kayo. But, if you fail to serve Him, then, yung consequence, you will also suffer the consequence. Kasi, yun yung kanyang character. Dapat maintindihan natin yon. A loving God, but still, God is also a God of justice na if we will not obey and we follow Him, then we will also suffer the consequence na ginawa natin. Napakahirap yun na nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Kahit sa tao, mayroon tayong relasyon na matibay, maayos, may payapa, tapos naging taksil ka. So, masakit yun sa iyo. So, dahil nasaktan ka, gusto mong ibalik, pero yung pagbabalik ay may mga consequences. Maaring ito yung pagbabalik ay bibigyan ka ng leksyon para makaunawa ka. Gaya ng Panginoon Diyos, ginawa niya sa Israel. Nung sila'y lumayo sa tipan o nagtaksil sila sa tipan at pumunta sila sa mga Diyos-Diyosan, hinayaan naman ng Panginoon Diyos sila
nagkasala sila. So naranasan nila kung gaano kasakit, gaano kahirap yung nagkasala. At handa ng Panginoon Diyos sa kanyang biyaya na tumugon kung tayo ay tumawag pabalik sa Kanya. At yun, pag tumawag tayo sa Kanya, kagaya ng ginawa niya sa Israel, handa naman ng Diyos na nagbibigay ng, pastor niya, ng kaawaan o yung mercy, pagpapatawad. Nga lang kung tayo bumalik sa Kanya, kagaya ng mga Israelita na pabalik-balik. Pero wag naman tayong ganon, mga kapatid. Kundi, oo, totoong nandun yung kahinaan natin. Nandun yung mga kasalanan natin. Pero hindi nawawala yung pag-asa natin na ang Diyos ay nandyan. Hindi nawawala yung relasyon na ang Diyos, nananampalataya tayo na nandyan. Na patuloy na ginagawa natin sa lahat ng ating makakaya. Pamamaraan upang tumupad, upang sumunod sa kanyang kautusan o batas na kanyang binibigay na kalooban na bawat sa atin na dapat natin sundin. Kaya nga, Pastor, pag tignan natin, the covenant faithfulness, it implies accountability. Yeah. Yung grace ay hindi, nandyan yan, pero it does not nullify obedience na, total, nandyan naman na yung grace, kaya hindi ka na sumunod. Mali yun. Oo. Mali yun. O, tayo, Masama kunyari, yun. tayo, may mga anak tayo. Kanya lang, hindi ko alam kung pwede tayong magkababalae. Oo. Di ba tayo mga parents, in the event, kunyari, may anak tayo, in the event na nagkasala tayong ating mga anak, ano bang gagawin mo sa anak mo? Sisirain mo ba siya? Na you totally disown. Na sirain mo yung anak mo? Or, Restore. on the other hand, tulungan mo siya para bumalik. Now, ganoon ang Panginoon. Na, hindi ibig sabihin na sirain ka, bagkus yung kanyang biyaya, i-restore ka. Yan. Kaya pag titingnan natin, ito yung sinasabing we need to balance the grace and the judgment. Justice and mercy. Yeah, justice and mercy. Kaya pag ikaw naligtas ng biyaya, hindi ibig sabihin na hindi ka na ba susunod, Kinakailangan doon God's love. Tandaan natin, God's love includes discipleship. Napakabuti yan. Discipleship. Ibig sabihin yun ay ang totoong pananampalataya, it endures through obedience. Kasi discipleship yun But yun sana ang tingnan natin bilang application doon sa faithfulness ng Panginoon. Kaya itong pangatlong punto na nakikita ko na ang Diyos ay talagang mahabagin, maunawain, maibigin. Kaya lang, kung tayo ay mapapalayo sa Kanya, ay hinahayaan niya yung mga punishment na dumarating, isang paraan para madisiplina tayo. Bakit? Ang Diyos ay nagmamahal. Sabi sa Kawikaan 3:12, anong sinabi niya, Pastor? Kawikaan 3:12, na ang Panginoon Diyos ay tunay na nagmamahal sa kanyang mga iniibig. Pero anong ginagawa niya kung tayo ay lumalayo? May mga punishment na sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Sa ibang mga translation, sabi niya, sapagkat dinidisiplina, sabi niya, ng Panginoon Diyos ang kanyang mga iniibig. Nandyan din sa Hebrews yan, na sinasabi na dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga minamahal para hindi upang sirain o kaya ay wakasan o kaya saktan, kundi yun ay pamamaraan para matauhan tayo. At pag natauhan na tayo ay makabalik tayo sa Diyos. Yun ang paraan minsan ng Panginoon Diyos. Tayo mga kaibigan, may mga paraan ng Diyos na nakakaranas tayo ng mga kapigatian, kalungkutan, mga disiplina sa buhay. Dahil lumayo minsan tayo, ay isang paraan ng Panginoon Diyos na string yun para makabalik tayo sa Kanya, sapagkat siya lang lagi ay naghihintay, ang Panginoon Diyos sa bawat sa atin.
dahil tayo ay minsan ay pasaway at tuso at hard-headed at saka maraming mga kahinaan, pero napakabuti ang Diyos. Bumalik lang tayo sa Kanya sapagkat Siya ay nagmamahal. Dapat, Pastor, isa pa na dagdag natin, parang take away ba? Dapat bilang isang mananampalataya, maranasan natin yung promise ng Panginoon that never fails. Kasi once na hindi natin maranasan, ang pananampalataya, kung lang yan, superficial lang. Pero the moment na maranasan natin yung pangako ng Panginoon sa ating buhay, makikita mo yung ugnayan. Kaya mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, let's not settle yung status ko sa pananampalataya. Ang gawin po natin ay ating ranasin o ating lasapin o ma-experience yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Kasi once we experience that, we cannot get away to the grip of grace. Nandun tayo palagi kasi karanasan natin. So, Kaya sa akin din, Pastor, yung take away ko dyan ay huwag tayong maging taksil o kaya betray o kaya iwasan o kaya lisanan o kaya iwanan ang ating tipan, ang ating relasyon sa Diyos sapagkat yan ay nagbabadya ng kapahamakan. Huwag nating basta lapastanganan ang kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin yung kanyang mga batas kautusan ay nagbibigay ito ng isang paraan para tayo ay patuloy na manatili sa Kanya sa katapatan na nagpapakita sa atin na tayo umiibig sa Kanya. At yung Kanyang pagpapala na nakahanda sa bawat isa sa atin ay huwag nating talikuran. Nakahanda yun lagi. Huwag nating iwanan yon. Sana magiging lagi tayong tapat sa Panginoon Diyos sa ating araw-araw sapagkat committed tayo sa Kanya. Isipin natin na araw-araw ay nandyan lagi ang Diyos sa ating buhay na umaalalay sa ating paglilingkod sa Kanya sapagkat ipinangako Niya na hindi Niya tayo pababayaan sa ating paglilingkod. Tayo lang ay magbahagi. Amen. Pastor. So nakita natin na kahit pa sa judgment ng ating Panginoong Diyos ay makikita natin dito ang patunay na katapatan ng ating Panginoon. He doesn't want us to be destroyed but He wants us to be restored. Kagaya ng isang magulang na ang kanyang justice is sure as His mercy is sure. Ating nakita ito sa ating pag-aaral. Kanya nga't kung ating babasahin, ito yung palagi kong binabasa, Pastor Marvin at Pastor Ray, kapag nagbibigay ako ng blessing. Sa Deuteronomy 28, binabanggit dito yung blessing and curses. Ang sikreto, kung susundin ang tinig ng Panginoong Diyos, ay tatanggapin natin ang blessing ng Panginoon. Sa verses 3 hanggang 6, dito binibigay na mapalad ka, mapalad ka. Ngunit sa verse 15 ng Deuteronomy 28, sinasabi rin dito, that cursed will overtake us. Ang punishment ng Panginoong Diyos ay talagang consequential. Merong talagang punishment ng ating Panginoon. Binibigay din niya ang mga sumpa kung hindi tayo makikinig sa kanyang mga salita. So habang inaalala natin si Josue sa pamagitan ng kanyang farewell address, nakikita natin ang katapatan ng ating Panginoong Diyos sa nakaraan at tumitingin tayo sa hinaharap ng mga Israel. At ang kanyang mensahe ay nananatiling makabuluhan hanggang sa ating panahon ngayon. Nakita natin na ang tatlong bahagi sa ating leksyon na una, alalahanin natin ang mga ginawa ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, manatiling tapat sa Kanya lamang. At pangatlo, magtiwala sa Kanyang di nagbabagong mga pangako. Ibigan, sundin natin ang halimbawa ni Josue na nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, lumalakad sa pagsunod
at mahigpit na kumakapit sa kanyang araw-araw, sa kanya kumakapit sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos araw-araw. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay tapat sa Israel noon at tapat pa rin sa atin hanggang ngayon. Mga kapatid, gaya ni Josue, tayo rin ay nasa sandali ng pagpapasya. Araw-araw ay tinatawagan tayo ng Diyos na pumili kung sinong ating paglingkuran at pagkakatiwalaan. Maaring ang mundo ay nag-aanyaya ng ibang mga Diyos tulad ng kayamanan, ambisyon o kasiyahan. Ngunit si Kristo lamang ang tunay na makapagliligtas at makapagbibigay ng kapahingahan. Kaya ngayon, habang naririnig mo pa rin ang tinig ng banal na Espiritu, pilin natin si Yahweh, ang tapat na Diyos na hindi kailanman pumalyang tuparin ng kanyang mga pangako. Tulad ni Josue, naway buong puso nating ipahayag. Ngunit kung ayaw ninyong paglingkuran ng Panginoon, ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Manindigan tayo ngayon sa panig ng Diyos, sapagkat siya na naging tapat kahapon ay siya ring maging tapat magpakailanman. Salamat sa ating mga panauhin, kay Pastor Marvin Diaz at kay Pastor Erlino Urbi sa inyong napakagandang mga paliwanag sa ating leksyon ngayon. Tunay na napakayaman ang ating pag-aaral ngayong araw. Ngayon din, kami po ay tapos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Naway ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay sa inyo. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Ilang beses akong nagmahal, lahat ng ito'y di nagtagal. Ang pag-anim sa buhay ko'y
Tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos, Ama naming makapangyarihan, Diyos na mahabagin at tiyak ang kanyang mga pangako. Narito ang iyong bayan, O Diyos. Patuloy na nagsusumamo dahil kayo ay mahabaging Diyos, mapagpatawad at maibigin. Mahina kami, nagkakamali kami. Ngunit sa iyong kapangyarihan ng awa at iyong kalooban at biyaya, patuloy niyo kaming inaalalayan na makamit ang pinakamataas na estado ng buhay espiritual na kagaya ng aming Panginoong Hesus. Nawa po, patuloy niyo kaming ingatan sa patuloy naming paglalakbay, paglilingkod at nagbabahagi sa iyong gawain upang maranasan namin ang sukdulang kasiyahan na ipinagkaloob sa amin ng aming Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Diyos, na pakinggan niyo ang aming panalangin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kapatid, huwag po ninyong kalimutan muli tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez, naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.